You're tuned in to the JSM channel with AC Soriano and China Crab. Ako si Jody at welcome sa isa na namang brand new episode ng Let's Drink to That! Every day there is always a reason to celebrate. Let's drink to that! Hello mga ka-JSM at hello mga kababayan! Ay! Handa na kayo sa panibagong palitan natin ng kasiyahan! Correct yan! Bagong exchange of good vibes with good drinks and syempre kaya naman, heto na ang ating drink of the day. Ang Calamansi Green Apple Cooler. Ooh! Ang lamig! Ang sarap ng itsura nito, ha? Diba? Oo, with apple pa. Oo. Pero eto na nga ha, ang main character para sa ating drink of the day na ito ay ang calamansi na also small but also terrible and useful. Totoo yan. At saka punong-puno ito ng vitamin C at antioxidants. At saka pwede rin gamitin bilang deodorant at pampaputi, pampakinis ng kutis, di ba? Yes. And ito na nga, for today, pahinga daw muna siya sa sausawan duties niya, di ba? Dahil pang inumin muna ang kalamansi ngayon. Kaya naman, let's drink to that! Okay, let's try. Sabay-sabay tayo. Teka lang, haluin natin ang garilay kasi nagkakamulatan Kailangan sabay-sabay tayo. Okay, ready guys? 1, 2, 3! Betche, Gola Colon! May pops pa yata yung apple. From a small and wonderful fruit, na mapunta naman tayo sa small members ng ating family. Siyempre, ang mga kids. Ang top tip ng ilang family and parenting experts in raising happier and healthy kids who grow up to be successful adults ay, drum roll please, Boom! doing household chores. Mga gawaing bahay. Akalain mo yan, di ba? At ayon nga kay Dr. Jonathan Williams, isang pediatrician at family health expert mula sa Utah, USA, ito rin ang findings sa 85-year-old na Harvard Study of Adult Development ni Dr. Robert Waldinger. Ito, panoorin natin, guys. You're a mom just doing your best to raise healthy and happy and well-rounded kids. Well, I'm a board-certified pediatrician and father of 5 of my own, and there is a 75-year study from Harvard that you should know about. Researchers found that if you implement this one small thing in your child's life, they're more likely to be happy as adults, they have more empathy towards other people, and they're more successful in their careers. In fact, a different 20-year study from the University of Minnesota found that this simple change was the best predictor of overall adult success, especially if started in an earlier age. Can you guess what it is? You are going to love this. Doing chores around the house. And here's why. Having your children do chores gives them a sense of self-worth, and it helps them to realize that they're contributing to a larger ecosystem. They become more selfless, they become more willing and able to see the needs of other people around them. Chores also strengthen family bonds with siblings and with parents. And chores helps to instill a better work ethic, which translates pretty well into school and career success. The problem is, in a survey of 1,000 parents, they found that only 28% of you guys are routinely giving chores to your children. My advice is to hand that child a toilet brush and just watch the college scholarships roll on in. Yun naman pala. Pero eto na nga ha, unang positive effect daw ng paggawa ng chores. Una, nade-develop ang empathy ng mga bata. It makes them aware daw na kada chore na kanilang gagawin o hindi gagawin, makaka-apekto at hindi lang sa kanila ha, kundi pati sa mga tao sa bahay. In addition to that, nai-instill din sa mga bata yung better work ethics at yung pitch-in mindset, which helps them form values of responsibility and teamwork na mahalaga yan sa pag-aaral at sa pagtatrabaho. Tama ka dyan. At nahuhubog rin ng household chores ang sense of purpose at intention sa mga bata at ang awareness na sila ay bahagi ng mas pamilya o mas malaking community, di ba? So aminin nyo, masaya rin naman talaga magkaroon ng mga bonding activities sa mga bagets, yung mga ginagawa nyo, yung mga gawaing bahay, di ba? Aminin. Oo. Kaya nga ang resulta ay mas masaya ang mga bagets na abala at involved sa gawaing bahay. At
mas tumataas daw ang positive self-image nila when they are involved, engaged, and looped in. Di ba? Sabi nga ni Ate Jody, kabit busy! Di ba? Nakita na Rosa yun. At a question, nung lumalaki ba kayo, nagugustuhan nyo ba yung mga gawaing bahay? Nagustuhan nyo ba ever? Dahil wala naman kami, hindi naman kami lumaking mayaman na may katulong. So talagang parang kailangan mong gawin yung mga gawain sa bahay, whether you like it or not. And mas okay sa akin na nagawa ko yun dati dahil nung lumaki ako na may pamilya na ako, hindi ako parang pabigat nung nag-migrate ako. Marunong ako. Tinuturuan ko din yung mga anak ko. Ako naman, kabaliktaran mo ate, may mga kasama kami sa bahay, pero ang rule, bawal ka mag-utos. Papagalitan ka. Okay. Isang beses. Si mama mo? Oo, narinig ako, ate, pwede paabot ng tubig. Bakit hindi mo gawin? Ayun. Napagalitan So ako. parang may helper sila pero kailangan matuto kayong gawin yung mga kaya nyo namang gawin. Tama yun. Pero ang favorite kong gawaing bahay talaga, paghugas ng pinggan. Yung Ikaw pala. ate? Ako nung lumalaki, talagang yan, tinuturuan din talaga kami ng pagwawalis. Tapos may bunot Punas. pa nun. Ay, yung pagbubunot. floor wax. Floor wax. Diba? Yung Johnsons. Diba yung ba yun? Yung kulay red yung lalagyanan. Yun. Tapos, magluto, hugas ng pinggan. Pero ang ganda nung ang ganda nung study na to na yung napaka-positibo ng effect ng gawaing bahay sa mga bata. Kasi 'di ba parang naalala ko dati pagka maliit ka, ang gusto mo maglaro. Ngayon pag nauutusan ka na gagawa ka ng mga household chores, parang Nakaangil. parang dating, bakit akong gagawa? Kasi may istorbo sa nilalaro. Ang hindi natin nare-realize is may ini-instill sa atin ng mga Parang, values, yung mga ganong klaseng gawain na later on magiging beneficial sa atin sa adult life natin. Parang early training talaga yun, Oo. which is important. Kasi ngayon, napansin ko, hindi na pala tinuturo yun sa school. At saka, ang maganda dito, I think, ate, is nabublur again yung gender roles, na kapag babae ka, dapat ikaw yung maglilinis ng bahay. Hindi, dapat mas kilalaki. Susunod ka hanggat nasa bahay ka ng magulang mo, hindi ba? Yung mga rules kailangan mo sundin at yung discipline talaga. Question ako sa inyo, ano yung mga style nyo sa pagtuturo naman ng mga household chores kay 30, kay Kilasyon? Kasi minsan aminin natin, may tamad moment din talaga ang mga bata. Dahil dito sa, wala kami katulong dito, di ba? Luto ako. Magagalit talaga ako na kapag after niyang kumain, iliiwan lang niya dun sa na parang, hihintayin mo pa akong kumain para ako maghuhugas. Tatalak talaga ako. So parang kabi ko, matuto kang maghugas kasi wala tayong katulong. Maghugas ka. So kailangan kong paulit-ulit at di ako nagsawang paulit-ulit para mag-insist kung gagawin. Ano naman, ang napansin ko naman kay 30, ang hilig niya pagdating sa chores, hindi siya magwawalis. Hindi siya maghuhugas ng pinggan. Ay, hindi kayo pareho. Pero mapagluluto mo siya. Yun naman siya. Mahilig naman siyang magluto. Mahilig siyang gumawa ng steak. Mahilig siyang mag-create ng kung anong kung anong gusto niyang, kung anong maisip niya. Marunong siyang mag-bake. Wow! At para sa lahat ng mga kids natin na tumutulong sa household chores, naway lumaki kayong masaya, responsable at kapaki-pakinabang na member ng ating society. At dahil dyan, Let's drink to that! cheers! Hugasan natin ito mamaya. Gawasan mo. Favorite mo, di ba? Our next topic is about a seemingly small effort from a humble bakery. Pero napakalaki naman talaga ng impact para sa mga nangangailangan. Ang Bakery by Textbook sa Brooklyn, New York ay may Pay What You Can initiative. Ibig sabihin, may mga baked goodies sila na pwede mong bilhin gamit ang kung anong kaya mong pera na ibayad. Ang taray naman niya. Actually, ginawa ito ni Chef Tony Yarema at ng kanyang team as a means of connecting with and feeding the community dahil sa tumataas na presyo ng bilihin sa Amerika, di ba? Marami raw kasing mga hirap na makabili ng kahit isang piraso lang ng tinapay. Ang paniniwala ni Chef Tony, the bread is for everyone. Maraming humanga sa initiative nilang ito. Pero, syempre, may mga hindi rin sumasang-ayon. May mga nega. Oo, kasi nga raw, it seems like a shallow and unsustainable way of helping. May mga tanong tulad ng, hanggang kailan nila kayang gawin ito? May mga negosyo silang kailangang patakbuhin. At mga empleyado sila na pinapasweldo, hindi ba? Pero, so far, consistent naman sila sa project na ito. At
tuloy-tuloy ang paghahanap nila ng ways to fund the Pay What You Can initiative tulad ng sponsorships, tsaka may mga fundraisers, May diba? mga ganun din pala. Kaya push lang ng push. Parang yung concept nitong yung bakery by textbook. Kumbaga, papasok ka doon, kunyari, gusto ko nitong bread na to, pero meron lang ako, kaya laman lang talaga ng bulsa ko ay sabihin mong $1.50. Pero ang totoong value ng bread na yun is, kunyari, $4.50. Pero since yun lang nga meron ka, di kunin mo. Tapos ito yung bayad mo. Parang pay what you can. Kung ano lang yung meron ka. Pero tingin nyo ba, mag-work yung ganitong klaseng store sa Pilipinas atin na based on good faith? Na-try na yun ng pandemic, di ba? Yung meron Community pantry. So ano bang nangyari doon? Alam mo, it really depends siguro on the state of the person coming into the store or to the pantry. Kumbaga, ano ba siya? Nasa survival mode ba siya? Kasi kung ang isang tao na nasa survival mode ay papasok sa ganyan, syempre kukunin niya kung ano yung anong kaya niya. Hindi niya minsan na kailangan eh. Kung hanggat kaya niya mabitbit siguro, oo. At yung kakainin niya hanggang for the long para run. sa family niya. Maaaring maging ganon. Sa isang banda naman, pwedeng kunyari, naiintindihan mo yung whole initiative. Actually, ang pressure niyan is hindi naman nandoon sa nagpasimula nung initiative ng mga, let's say, community pantry. It's dun sa kumukuha. Yes. Kumbaga, it's also parang a test of character. Kasi may nag-o-offer na sa'yo may nagbibigay na sa'yo. So, what do you do with that kindness? Aabusuhin mo ba? Exactly. Magmamalabis ka ba? Or kukunin mo lang kung ano yung sapat? Magiging honest ka dun sa pangangailangan mo at that moment. Yeah, yung parang maiisip mo na mayroon ding ibang nangangailangan, hindi lang naman ako. Parang gano'n, di ba? Hindi lang ako marami. Ayun, tanungin natin yung ating mga viewers. Oo nga, guys. Oo, kung kayo ba, sa palagay ninyo, yung ganitong klaseng konsepto ng bakery by textbook na meron silang Pay What You Can initiative, do you think magwo-work yan dito sa Philippines? Yeah, gusto naming malaman yung sagot nyo kasi binabasa Basahin namin yung mga natin. kuro-kuro nyo. Let us know para at least alam naman Lagay natin niyo sa ang opinion comment nila. section, ha? Oo. At isabay nyo na rin yung sagot nyo kung ano yung favorite nyong tinapay sa bakery. Ay, oo. Kayo ba? Ako favorite ko, naabot ako pa yung Nutriban ng Luma, di ba? Pero favorite ko yung order sa tinapay yung mga Spanish bread, sa Shan. May flavor sa mga bread. munggo. Ikaw? Ensaymada. Ay, masosyal ka naman. Yung yung ma-butter pa, tapos marami-rami mga asukal. Ikaw ate. Ang talaga, mainit na pandesal. The best. Ayan, at para sa small businesses na patuloy na gumagawa ng paraan upang makatulong sa mga nangangailangan, sana ay mas lumakas pa ang kita ninyo at mas dumami pa ang tulad ninyo. God bless you po. And because of that, let's drink to that! Sa'yo ko, Chef Tony, iba ka. Pagpunta ko nga ng daanan ko yan. At syempre, last topic na tayo, guys. When it comes to dating, napakarami nating mga terms na naririnig, hindi ba? Meron dyang love bombing, merong ghosting, merong breadcrumbing, merong benching, at marami pang ibang diba? Pero there's a new relationship buzzword na all about small acts of love and appreciation. Ito ang tinatawag na pebbling. Pebbling? Ganun ka taas. So, pero eto, ang pebbling nga ay yung maliliit na deeds of love that reminds us of our partner, friends, or family na naiisip natin at maaalala natin sila na mahalaga sila. For example, yung pagsisend ng funny memes or videos online, ginagawa nyo ba yun? Para i-share lang. Oo, share lang. Para ma-share natin yung mga katatawanan or yung old school na way ng pebbling. Yung mag-iwan ka ng short note sa bag ng jowa mo tapos nakasulat, ang swerte ko kasi sa akin ka. Anyway, pasok na din dyan yung binilan mo siya ng tig-20 turon sa kanto kasi alam mo na yun yung favorite niya. Nagmahal na pala yung 25 turon. pala. 25 na pala. O yung sinabay mo rin sa paglalaba mo yung mga marumi niyang medyas o yung mga underwear, ganyan. O yung mga simpleng bagay na parang napakaliit lang pero nakakakilig. Di ba yung mga ganon? Aminin. Ang cute, no? Yeah. Napaka-sweet, napaka-wholesome. At eto pa, ang mas cute. Etong konsepto na to ay based sa
act na practice ng Gentoo penguins sa Antarctic. Yun. Paano yun? During their mating season, naghahanap yung male Gentoo penguin ng pinakamaganda at pinakamakinis na pebble. Literal yung pebble na bato. At yun yung ibibigay niya doon sa female na Gentoo penguin na gusto niyang maging partner. Yun. Tapos, pag tinanggap na ni female Gentoo penguin yung pebble na yun, nako, sila na, partners na sila for life. And yung pebble na yun ang nagiging foundation ng kanilang home. At dahil dyan, sabay-sabay. Sira mo yan. Etong pebbling naman nating mga tao, pwede rin maging simula ng foundation ng isang matibay na relasyon. Do you agree? Oh, yes. Yes, we all agree. Kasi nga minsan, yung magic, yung spark, yung kilig, andyan yun sa small and simple things. Ang key talaga dyan is yung consistency, diba? At saka hindi rin talaga dapat nawawala yung gratitude, yung pagpapasalamat natin doon sa mga heartfelt na acts of love, whether it be big or small. True. Kayo ba mga ate ko, ano yung mga way ninyo ng pebbling? Na-realize ko na yung definition ko. So parang si Daddy Crab, yun na pala yung mga ways ni Daddy Crab. Ganda mo, ate. Oo, kasi yung tipong, pag nandun siya, pag wala siyang work, magluluto yan. Kahit yung mga kung ano lang, ready na yung breakfast o kung anong trip mo, nandyan. Tapos yun nga, yung gas, hindi ako nagagas sa Amerika. Kukunin, pag alam niyang paubos na ako, tanong, paubos na ba yung gas mo? May kita ko, wala na yung kotse ko doon. Kinuha na niya kasi ginas na niya. It's more of talagang spending quality time. Oo. Tsaka siguro yung acts of love ko, yung pinaka-pebbling ko is yung service. Parang kapag kunyari, mahal ko yung tao, talagang I really go out of my way to make the person feel loved. Whether it be parang, yun na nga, hindi laging engrande, pero yung mga maliliit na bagay na parang kinakamusta mo. Ang sa akin kasi, pag kinamusta mo yung isang tao, naisip mo siya. Ibig sabihin, kasi naisip kita, you crossed my mind today. Ako, ang pebbling ko, yung kahit magkatabi na kami, sinesendan ko pa rin siya ng mga funny videos. Totoo? Yes, ate, ganun kami hanggang makatulog. Oo, yung parang pag gano'n Sana nag-usap na lang kayo kasi Hindi, ate, kasi may mga hindi kasi ako vocal talaga. May mga hindi ako masabi pero nasa utak ko. Tapos kapag nakita ko sa internet, halimbawa may quote na medyo touching na it speaks my mind, isisend ko, tapos maybe tignan mo nga. At para sa lahat ng genuine acts of love, mapa-engrande man yan, o mapamaliit man yan, show it, share it, and celebrate it. Kaya naman, let's drink to that! Akala ko, let's go to the moon. To the moon. And there you have it, guys. Iba't ibang good news with good friends and good drinks. Thank you so much, AC and China. Thank you, ate, for the GV. Okay, guys, kung may gusto rin kayong isuggest na stories na gusto nyo i-feature namin dito, please hit the comment section or send us a message through the JSM official account. Yes, at syempre, like and share this video at please subscribe sa JSM channel on YouTube hanggang sa susunod na kwentuhan at inuman. Guys, try to find joy in every small or simple thing because every day there's always a reason to celebrate. And because of that, let's drink to that! Full of energy,